Good morning mga kapatid. Okay, puwan tayo ngayon. So, itong vlog na to, dahil may oras tayo, long weekend ngayon dito sa Canada, Labor Day. Meron tayong oras para magluto ng buro, itong buro. Yun nga, makiipon tayo. Gagawa tayo ng hitong buro. Papakita ko dito sa vlog na to kung paano na gumawa ng burong Kapampangan. Alam kong ito, kung minsan yung mga Tagalog ayaw nila kasi yung amoy, pero pagka niluto mo masarap yan. So tara, samahan nyo akong gumawa ng buro. So ito yung hito, ang gagawin nating hito. Medyo buo-buo pa sila. Tatanggalin ko yung mga tinik dito. Una, maglalagay muna tayo ng asin para maalis yung dulas niya. Lalagay tayo ng asin. Tapos imay-imay lang natin to para maalis yung pagkadulas niya. Tapos ang gagawin natin dito, ibo-boneless natin para maalis yung tinik. Iimay natin yung buto nito para yung laman ang kukunin natin. Kuha tayo ng... Saka pala guys, ang buro, tinatawag nila sa Kapampangan tagilo. Yun ang tawag namin sa Kapampangan. Masarap to na may steam na talong, steam na mustasa. Yan. Parang original from nag-originate to sa parang gumayo sa mutual na lettuce. Yung itong balat lang, aalisin natin yung balat tsaka yung buto. Anong binoboneless natin guys. Ayan guys, himay-himay na natin yung parang nagpili lang tayo ng isda. Inalis natin yung may balat tayong sinama, pero mga iba wala ng balat para hindi hindi malansa. So, yan. Umpisa na natin kung paano natin i-arrange sa container to. So, ayun guys, nagamit tayo ng container na ganito. Medyo yung naka-sealed siya talaga para hindi man yung
para maburo talaga siya yung fermentation niya, mag-seal talaga. So ang gagawin natin una guys, nagsaing ako, tapos lalagay natin yung kanin dito tsaka asin. So samahan nyo ako paano gawin to. Una mag-gloves muna ako. Sunod natin ilaw para meron tayong ito guys, kanin na malamig, yung una natin muna, i-smash natin siya. Tapos, lagyan natin ng layer ng asin. Black salt nga pala yung ginagamit natin guys, hindi iodized, para ano, maganda yung pagka-ferment niya. Iaan muna natin to. Tapos lagyan din natin ng asin tong isda. Tapos lagyan natin sa gitna-gitna lang guys. Sasama ko na tong sinain ko kanina. Another layer na naman guys. Make sure mas to para hindi buo-buo yung kanin. Tanan natin yung isda. Tapos asin na naman ang layered sa taas. Tapos dada naman. Layered lang yan guys. Tapos i-press na ng konti. Tapos kanin na naman. Ganito lang ang paggawa ng simpleng tinatawag na burong pitong kanin. Tapos asin muna. Para yung beddings niya, mayroon siyang asin. Tapos, kanin naman guys. Medyo mainit pa yung kanin. Tapos asin. Tapos yung natitirang isda natin. Tapos asin. Lagyan natin lahat.
sure ma-cover lahat yung isda guys ng kanin. Lagyan ko ng asin sa taas para yung fermentation niya maging perfect. Yan po guys, i-ano natin i-store natin to ng 3 to 4 days. Ang mga iba mas gusto nila 1 week. Habang umaasim ang buro, sumasarap. Depende lang yan sa paano mo siya igisa. So papakita ko sa inyo para gumisa. So ayan guys, ganun lang kasimple. Ito yung burong hito ng kanin. So i-ferment natin to ng 3 to 4 days. Tapos igigisa natin. Papakita ko sa inyo paano mag-isa nito. Siyempre pagka nag-isa ka, kailangan mong unti-unti lang. Pero kung maraming kumaring alam ko gustong gusto mo to, PM mo lang ako para madalang kita ng buro sa tindahan mo. Sa tindahan nyo para natikman mo ang buro ko. Yun lang guys. Thank you very much. Short vlog lang to sa araw na to. Kasi nga gumawa lang tayo ng buro para may pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng buro. Tatakpan na natin to. Sigurado natin sealed na tong niya, yung container. Kasi natin itong gloves. Tapos guys, ang pag-store nito dapat nasa room temperature, hindi malamig, hindi mainit. Nasa room temperature lang yung pag-store ng buro. So ang gagawin ko, lalagay ko dito sa taas ng cabinet. Ayan guys, buro. So hintayin natin ng 4 days bago tayo mag-isa. Ayan guys, ang pinagpili natin, puro buto na yan. Wala nang laman yan. So, maglilinis muna tayo dito bago tayo mapagalitan ni Mrs. Daddy! Sabi ni Jordan. Daddy, sabi ni Jordan. Ayun nga guys, tapos na tayo gumawa ng homemade buro or tagilo. Homemade naman talaga sa mga Kapampangan yan. So yan guys,
PM nyo lang ako. Kung anong gusto nyo malaman, kung paano gisa, magle-live ako, paano natin igigisa next time after 4 days. Tapos mag-PM lang kayo, mag-message lang kayo. Alam kong medyo yung mga Tagalog, hindi nila alam paano gumawa, pero I'm willing to teach you. I'm proud to be Kapampangan. So ipapatikin ko sa mga gusto ang buro na to, especially Maring Ing, message mo lang ako. So yeah, next, hindi kami nakapag-camping ngayon long weekend na to kasi pinasend ko sa service yung trailer, pero okay lang. Long weekend na lang pwede mag-camping ngayon, pero next year guys, siguraduhin kong every week mayroon akong vlog ng summer pag sa camping, kasi pag-graduate na tayo sa pag-aaral natin, malapit na tayo matapos. So next year wala na tayong klase at pwede na tayong every week mag-camping. So happy long weekend sa Canada, happy Labor Day. May God bless you all.